Hello! Magandang gabi sa inyong lahat. So, meron na naman tayong topic dito. Sinuggest sa atin ito ng pinakamamahal nating nagsuggest. Diba? Ito yung topic na to ay tungkol sa mga taong spiritual. Madalas yan, men eh. Parang ang ibibintang agad sa akin ng mga tao pag nagde-debunk ako ng mga manghuhula katulad ni Jay Costura, ang aanohin sa akin ng mga bugok na tao, 'di ba? Hindi ka naniniwala sa spiritual, wala ka kasing alam sa spiritual, 'di ba? Yan ang madalas pag si Maestro Ozzy yun na debunk ko, puro ka kasi science. Wala kang alam sa spiritual. 'Di ba? Yan ang madalas na sinasabi sa akin ng mga bobo men eh. 'Di ba? Tsaka pag may dinebunk ako na isang psychic, quote-unquote psychic, katulad ni Sir Jay Costura, 'di ba? Feeling nila lahat ng psychic sa buong mundo dinibang ko na. 'Di ba? Ganyan mag-isip yung mga tanga-tanga eh. Pagka pinaintindi mo na ang isang tao gumagawa ng kapekean, lahat na ng psychic para sa kanila ay dinibang mo na. No. 'Di ba? May specific time dinidibang kung ano yung pinapanood natin o hindi. 'Di ba? Parang ganito yan eh. Just imagine, may na-entrap na pulis na nangungutong. Oh, itong pulis na to, nag-extortion. Mangungutong tong pulis na to. So, ang pananaw ng mga bobo tanga-tanga, lahat na ng pulis, mga mangungutong na. Diba? Wala nang kahit isang matapat na pulis. Diba? Halimbawa, may isa tayong kapatid na Muslim, Diba? Minsan kadalasan ito eh. Hindi, reality lang to eh. I'm sorry kung may ma-offend, Minsan nagkaroon ng teroristang Muslim. Para sa mga tangat bobo, lahat na ng Muslim terorista na. Diba? Ganyan. Napapansin ko yan eh. Tuwing dinidibang ko si Jay Costura, parang pinagpapalagay nila na lahat na ng psychic hindi na ako naniniwala. Diba? Well, ang tamang term siguro, hindi basta-basta ako naniniwala. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, may mga psychic ba? Kung tatanungin niyo ako, totoo bang may psychic? Hindi ko alam. Pero hanggat maaari, titingnan ko kung totoo yung ginagawa o hindi. Pag nakakita ko na red flag dun sa psychic, hindi na yan. Hindi na legit yan. Di ba? Kung lahat ng mga bagay na nakikita ko ay explainable, di ba? Hindi na totoo yun. Huwag niyo ipilit, men. 'Di ba? Does it mean ba lahat ng psychic tinira ko na? Pag may dinebunk akong isang albularyo, lahat ba ng albularyo fake na? No. 'Di ba? Doon lang tayo sa minsan ganyan ang problema eh. Halimbawa may dinebunk akong isang faith healer. Lahat ng faith healer fake na. 'Yun ang paningin nila. No. 'Di ba? Doon lang sa isa lang yun tayo mag-focus, huwag ka magturo ng iba. O ngayon, merong pinasa sa akin video. Ito ay si Sir Eric Rojas, Life Coach Services. May close in parenthesis siya eh. Ang title ng video niya ay Sira Ulo. May mali ba sa utak ng spiritual na tao? Diba? Sira ulo daw. Kung sa akin mo tatanungin yon, depende men eh. Actually, hindi lang naman sa pagiging spiritual may sira ulo eh. Sa ibang larangan, let's say, nagpapanggap siyang doktor, Diba? May mental condition talaga minsan, kadalasan, hindi naman lahat, Kadalasan, may mental condition yung ganyan eh. At mahirap kasi i-determine, lalo na pag ang pinag-uusapan natin dito ay paranormal. Diba? Pwede naman kasing hindi totoo yung ginagawa niya. Ang gusto niya lang mangyari, manloko, kumita lang. Hindi naman sira ulo yun. 'Di ba? Meron naman talaga diyan, gusto niya mangaral lang talaga. Or magbigay ng aral kung ano ba talaga ang spiritual something. Hindi naman sira ulo yun. 'Di ba? Dalawang uri kasi yan men eh. 'Di ba? Tatlo pala. 'Di ba? Isang legit, which is hindi pa ako masyado nakakakita na legit. Siguro may na-encounter na ako legit na
'Di ba? Anong pamantayan ko kung legit ang isang manggagamot o ang spiritual na ano, pag naayon sa utos ng Diyos yung ginagawa niya. 'Di ba? Legit 'yun para sa akin. Mamaya iisa-isahin natin 'yan, men. 'Di ba? Iisa-isahin natin 'yan. Then pangalawa, merong spiritual na tao na nanuloko lang talaga para kumita. 'Di ba? At pangatlo, merong may tililing talaga na tao na feeling niya may spiritual. Totoo to. Feeling niya, may tinatawag kasi na delusions of grandeur eh. Feeling niya meron siyang ability, 'di ba? Pero wala naman, talagang siraulo lang talaga siya. Ngayon, titingnan niyo kung saan nabibilang yung ano, yung faith healer nyo. Doon ba sa totoo? Itong sa pagdetermine ng totoo, madali lang naman ano to eh, malaman to eh. Kung totoo to eh, kung sa Diyos talaga to. 'Di ba? Mamaya pag-uusapan natin. So, panoorin natin itong sinabi ni Sir Eric Rojas. Mapagpalang araw sa ating lahat. Siraulo ba ang mga espiritual na tao? Ang sagot dyan ay hindi. Iba lang ang isipan ng espiritual na tao kaysa sa normal na tao dahil mas bukas lang ang kakayahan ng espiritual na tao kaysa sa kakayahan ng karaniwang tao sa usaping espiritual na pagkabukas. Noong bata pa ako, medyo kakaiba ang aking karanasan at na-weirduhan ang mga tao sa akin. Nagsimula ang mga karanasan ko, mga elementary or baka mas bata pa nga siguro. Ang mga panaginip ko tungkol sa mga iba't ibang mundo, pangitain ng hinaharap, mga mahiwagang nilalang na nakikipag-usap sa akin. At so ito, papasok na ito doon sa mga typical nating nakikita sa isang psychic, ano? Yung sinasabi niyang pangitain sa hinaharap. Siyempre, kailangan nating observe. Tingnan ko nga yung channel nito ni Sar. 'Di ba? Tingnan natin itong channel ni Sar. Kakaiba na amoy ko dito kay Sara. Diba? Fear of missing out para saan? Full third eye meditation. Willpower, lakas ng pagdesisyon. Pero let's see, no? Malay mo naman, ano? Inuulit ko, hindi ko naman alam kung fake ang isa o hindi, kung hindi ko pa siya nakikita. Hindi ko naman sinasabing tama ako. 'Di ba? At least kahit paano may point kasi akong binibigay eh. Mamaya ipagpatuloy natin 'tong sinasabi ni Sir. Akong isang hindi mapigilang interes sa katotohanan ng espiritual. Dahil nga sa pagbabahagi ng mga karanasan kong kakaiba ay medyo na-weirduhan ang mga tao sa akin. Nag-isip sila na baliw ako or siraulo ako. Dahil nga doon ay nahirapan ako at nalulong sa bisyo para mag-cope sa mga... meron na pala tong history men eh. 'Di ba? Ito paano mo ba masasabing baliw ang ako kahit pa paano, hindi naman ako expert, pero nasa medical field ako, nadaanan ko yan habang pinag-aaralan. May psychiatric akong subject eh. Paano mo masasabi bang baliw ang isang tao? Pagka, na siya, pag detach na siya sa reality, 'di ba? Kasi kahit pa paano ganito para maintindihan nyo. Let's say, ikaw ay may kaluluwang nakakausap. Kailangan kasi gumawa ka ng paraan para kaming wala kaming ability na katulad mo ay may intindihan ka namin. 'Di ba? Kasi kung hindi ka namin may intindihan, una-una talaga iisipin namin doon, baliw ka talaga. 'Di ba? Ano ibig ko sabihin? Gumawa ka ng paraan para tama ba yung term na makumbinsi kami? Hindi, para maintindihan lang namin. Huwag na makumbinsi, para maintindihan lang namin. Let's say, ganito, may third eye ka. Sasabihin mo, may nakita akong white lady dyan sa tabi mo. 'Di ba? Ako, as normal na tao, pwede ako magpanggap na ganon. Pwede, madali lang naman kasi yan eh. Pwede ko na sabihin na, dyan sa kinauupuan mo, may white lady akong nakikita dyan sa kinauupuan mo. Dyan sa likod mo, habang nakaupo ka, may white lady dyan. Kahit ako, pwede ko sabihin yun eh. Ang magkakatalo lang tayo, paano kung malalaman na totoo yung sinasabi mo?
'Di ba? For example, ang gawin mo, kung may nadideklara ka kamo na may white lady na ano, maglagay ka dito ng ano ng EMF meter. Pag pumapalo yung EMF meter, maybe, 'di ba? Dahil kasi may study na ang mga multo daw ay binubuo ng electromagnetic field na energy. 'Di ba? So mababalidate 'yon. May visual evidence kami na totoo nga na merong ano dito. Meron ditong kaluluwa. Kasi nga pumapalo yung EMF meter men eh. Kung saan niya ituro, nandiyan na naman. Tapos i-double check ko, nasa tabi ko pa ba pag wala na, tapos nilagay ko ulit yung EMF meter, wala na, hindi na siya pumapalo. 'Di ba? Kailangan nauuna si psychic bago i-double check ng scientific equipment. Para nagko-corroborate tayo, para kami, mga walang ability na katulad mo, makukumbinsi kami. Talagang meron talaga siya nakita. Nagigas yung ibig ko sabihin? 'Di ba? Kasi yan ang unang-unang problema pag psychic ka talaga. Ang number one mo talagang problema, paniwalaan ka ng tao. At huwag nyo sasabihin na hindi, itong ginagawa ko para lang ito sa naniniwala, hindi sa mga naniniwala. No! Kasama kami sa nakakakita ng ginagawa mo eh. 'Di ba? Isa rin kami sa mga eye-opener just in case na nanluloko ka. Hindi mo kami pwedeng iwasan. Yan ang kadalasan na yan ang kadalasan na, pag hindi bukas ang isip mo, putang ina naman, di ba? Magpaliwanag ka ng mga bagay na may source ka, hindi yung katulad ng mga pinagdadadaldal mo na kung saan mo lang hinugot. Habang ako nangangamote na magpakita sa'yo ng reference ng mga dinadaldal ko, ikaw gusto mo paniwalaan ka lang sa mga bagay na dinaldal mo na hindi ko alam kung saan mo hinugot? Di ba? Nagigets ba ibig ko sabihin? Hindi naman pwedeng halimbawa, may malaman kang orasyon dyan na ano mo lang yan na-formulate mo lang sa isip mo yan eh. Di ba? May pinanggalingan niya mga pinagdadaldal mo. Ngayon, kung hindi verifiable yung yung pinanggalingan ng pinagdadaldal mo, paano ka namin paniniwalaan? Lahat tayo pwede natin ideklara yon. May nakausap ako na na ermitanyo. 'Di ba? Sabihin ko lang daw, diyum. Ako ay suswertehin na ngayong araw. 'Di ba, men? Mahirap yun eh. 'Di ba? Or else, halimbawa, kung ayaw mo mapagbintangang siraulo ka, manahimik ka. Kung wala kang proof sa ginagawa mo, eventually naman, pag ginagawa mo isang bagay, may makakapansin talaga sa iyo eh. 'Di ba? Pag sinalang mo kasi yung sarili mo dito sa social media, hindi mo pwedeng piliin yung mga yung mga magki-criticize sa'yo. Kahit ako, di ba? Itong video ko nilalagay ko sa social media. May criticize din sa akin. Anong gagawin ko? Nasa social media ako eh. Di ba? Ang mga palusot kadalasan ng mga quote-unquote spiritual na tao na yan, na yung problema mo yung kung hindi ka naniniwala, 'di ba? Yun ang nakaka-bullshit na sagot minsan eh. Pero yung mga followers na itong mga to, kaya gagaling yan magtanong sa akin. Paano mo i-debunk to? Pero pag yung puno nila yung tatanungin, wala akong panahon sa'yo. Napanood yung laban namin dalawa ni Maestro Ozzy, yung debate namin. Nagtago eh. Tinatanong ko lang naman siya eh. 'Di ba? Uploaded po yun, yung debate namin dalawa ni Maestro Ozzy. Nangyayari na parang kumbaga na-outcast ako sa mga tao. At medyo red flag na nakita ko dito, sinabi niya, nag-drug siya eh. Alam naman natin ang drugs may epekto sa utak yun eh. Bagamat hindi naman total na, malay mo, pwede rin naman kasi mangyari. Halimbawa, kahit nag-drugs ka, kung talagang pinagpala ka naman talaga ng ng kapangyarihan, 'di ba? Hindi naman natin yun eh. Isip sila na wala namang pinipili ang Diyos nang bibigyan niya ng ng power, 'di ba? Liw ako or siraulo ako. Dahil nga doon ay nahirapan ako at nalulong sa bisyo para mag-cope sa mga nangyayari. 'Di ba? Doon pa nga lang parang red flag na yun, men. Para sa akin 'di ba? Pero tingnan natin yung ibang explanation niya pa. Parang kumbaga na-outcast ako sa mga tao at nalito rin ako sa kung ano ang nangyayari sa akin.
Gayon pa man, kahit na medyo nalulong ako sa mga masamang gawi, ay nagsikap pa rin ako na maunawaan ang sarili ko. Naglipat-lipat ako ng grupong espiritual para subukang maunawaan ang sarili ko. Ginawa ko ito sa maraming taon. Sino-sinong mula grupo high yun? school, papuntang college. Pagkatapos ng college, hanggang dumating ako sa punto nga na nahanap ko ang mga puting engkanto at siyempre kasama na rito ang asawa kong si Rose. What? Sino yung Rose na yon? Encanto? Pero men wag kayong madala minsan wag kayong madadala. Hindi ko pa sinasabing baliw to si Kuya ha. Wag kayong madala sa sa mga magagaling magsalita. 'Di ba? Kung papanoorin mo siya soft-spoken siya At kung mo professional siya magsalita, pero wag ka, meron kaming sa Fatima, sino nag-aaral sa Fatima dito? May taong grasa doon sa Fatima, galing magsalita din. Akala mo siya talagang dating professor daw siya noon Nakalimutan ko na yung na yun. May mga ganun tao. Dito na ako napanatag, nalinisan at naliwanagan. Hindi pala ako si Raulo. Ngayon na... Sino nagsabi? Sino nag-certify na hindi ka si Raulo? Sarili mo lang? Kasi bago ka madeklara na na hindi ka si Raulo, dapat nasuri ka ng ng mga professionals Di ba, men? Agree ba kayo sa akin? Parang ganito lang yan, men, Kailangan may ng mga professionals talaga para masabi na hindi ka si Raulo Kasi kung sasabihin mo yan na hindi ka, yun nga lasing nga, hindi niya inaamin na lasing siya 'Di ba? Pakinggan pa nga natin. Gamit ko na ang kakaiba kong kakayahang espiritual para makatulong sa mga tao, lalo na sa mga problema nilang espiritual. Nakakakita ako ng mga sakit gamit ang pag-aura at gumagawa. Wala to, men. 'Di ba? Pinipilit ko naman siya intindihin. Kaya lang, ang mga sinasabit niya, puro self-serving. Wala siyang third party na Parang ganito, para maintindihan nyo pag hindi self-serving ang isang bagay, Pag may diniklara ako ditong isang bagay, pag may sinabi ako isang bagay, dapat huhugot ako ng ebidensya galing sa third party source. Hindi dahil ganito, Let's say, alam mo, nagdedebate tayong dalawa. 'Di ba? Sinabi mo sa akin na yung iniinom na galing sa albularyo mo ay nakakagaling. 'Di ba? Ngayon, magpe-present tayo ng ebidensya. 'Di ba? Magpe-present tayo ng evidence. Yung pasyente na pagagalingin ay mag-undergo sa medical exam. 'Di ba? Let's say halimbawa, may na-diagnose siya na may cancer sa ulo. 'Di ba? Na-diagnose na may cancer sa ulo. Then ang sasabihin mo, iinumin niya lang itong nasa botelya na to. Gagaling siya. Ako against ako doon. 'Di ba? Magdedebate tayong dalawa. Ngayon, ininom ng pasyente, diniklara ng pasyente, naku, mukhang gumaling na yata ako. 'Di ba? Hindi pwede yung evidence 'yon. Kasi self-serving 'yun 'Di ba? 'Yun yung ginagamot syempre kung ano iisipin nun, or halimbawa ang self-serving medyo malabo yata example ko. Hindi ganito lang. Yung pinaka simpleng example na lang mga men. 'Di ba? Ganito magtatalo tayong dalawa. Sasabihin ko sa iyo, ako ang pinaka-gwapong tao sa buong mundo. 'Di ba? Anong gagawin ko ebidensya? O kausapin mo ang nanay ko. Sasabihin niya ako ang pinakagwapong. Nanay ko 'yun Nagigets niyo na self-serving? Siyempre hindi magsasabi yung nanay ko na pangit ako, ano ka ba? 'Di ba? Or kapatid ko, or girlfriend ko, or kung sino man na Siyempre sasabihin ng mga 'yon, gwapo ako. Kasi nga kahit nga sa korte bawal magsaksi ang nanay sa sa anak 'Di ba? Kasi self-serving 'yun
'Di ba? Saan tayo kukuha ng ebidensya? Kukuha tayo ng random na tao diyan. Tatanungin mo, gwapo ba talaga si Bungo? 'Di ba? Yung hindi ko siya kilala. 'Di ba? Hindi mo siya kilala, hindi ko siya kilala. Hindi rin pwedeng kakampi mo ang magsasabi. Siyempre, pag kakampi mo magsasabi, sasabihin niyan, pangit ako para matalo ako. Kukuha tayo ng tao na nagigets mo ang ibig sabihin ng self-serving? 'Di ba? Pagpatuloy natin. Kasi itong mga sinasabi ni Kuya, puro self-serving yung sinasabi niya eh. 'Di ba katulad nung sinabi niya na hindi pala ako si Raulo. Sino nagsabi? Ikaw? Or may certificate ka galing sa professional na nagsasabi na clear ka? 'Di ba? Yun ang hindi self-serving pag galing sa professional. Pero kung ikaw lang nagsabi niyan, self-serving yun. Po ako ng mga mahiwagang produkto na nakapagpapagaling sa maraming sakit na ordinaryo at kababalaghan. Nakakabukas din ako ng third eye sa pamamagitan ng free third eye meditation na binibigay ko po ng live online at saka sa personal. Nagtuturo din po ako kung paano magpalabas ng perlas ng kapangyarihan mula sa kabilang mundo. Naggabay ako sa mga tao sa kung paano mamuhay ng maayos dito sa mundo ng tao. Siyempre, sa pamamagitan ng sarili kong halimbawa sa buhay ko na personal. Dahil ika nga, actions speak louder than words. Ang ating gawa ay mas malakas ang dating kesa sa salita lamang. Nagsasagot din po ako ng mga katanungang espiritual. Nagbabahagi ng mga espiritual na kaalaman. At nag-aaura po ako sa mga tao, bagay, lugar, para makita ng mga tao ang katotohanan mula sa isang espiritual na pananaw. Kung meron tayong mga kakayahan na kakaiba at nag-iisip ang mga tao sa paligid natin na sira ulo tayo, huwag lang natin sila pakinggan. Tuklasin... Yun na mahirap eh. Yun na mahirap eh. 'Di ba? Yan ang kadalasan, isa sa qualities din ng kulto yan eh. Pag may nagki-criticize sa isang bagay, 'di ba? Wag mong pansinin. Wag mong pansinin yan na lagi ang kasi hindi nila naiintindihan. Pero ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan diyan? Ito spiritual ang isasagot ko ha. Kasi total spiritual din lang naman ang usapan natin. Spiritual ang isasagot ko sa inyo. O ayon dito sa Bible, ito basa, spiritual to ha, tong sinasagot ko, baka pilosopohin niyo na naman ako na atheist ako, mga men. O ayon dito sa Timoteo, ikalawang Timoteo 4:2 hanggang 4, basa. Ang sabi dito mga kababayan, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ng mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. 'Di ba? Sapagkat darating ang panahon na hindi sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip susundin nila ang kanilang hilig. 'Di ba? Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang itinuro kundi ang ibig lang nilang marinig. Yung mga self-serving 'di ba? Sinasabi yung mga nagtuturo daw na ang ibig lang nilang marinig daw. Maghahanap sila ng tagapagturo na walang ituturo kundi yung mga gusto lang nilang marinig, katulad nitong nire-reactan natin. 'Di ba? Wag daw pakinggan eh. Ulitin nga natin sinabi ni Sir. Ano ang kakayahan ulo tayo? Huwag lang natin sila pakinggan. 'Di ba? Huwag lang daw natin pakinggan kasi ayaw niya yung naririnig niya. Ang gusto niya lang marinig, yung gusto niya lang marinig eh. Pero ang utos ng Diyos ano ba? 'Di ba? Ang nakalagay dito palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Pinapatyaga ka palang magturo. Hindi dapat tayo magsisettle dun sa, wag mong pansinin yan, di ba? Yan ang kadalasan na mentality ng mga kulto. Di ba? Pag hindi na kayang sagutin, wag niyong pansinin, yan ay naninira lamang. O bakit hindi mo harapin? Di ba? Yung mga quote-unquote na naninira sa'yo. O, ayon naman dito sa sa Filipos 1:14. Basa. Kaya karamihan sa mga kapatid sa Panginoon ay nagkaroon ng lakas ng loob na ipahayag ng buong tapang
at walang takot ang salita ng Diyos dahil sa aking pagkabilanggo. 'Di ba? Yung palang mga yung mga kapatid sa Panginoon pala noon, nagkaroon ng lakas ng loob na ipahayag ng buong tapang men eh. Pero kung duduwag-duwag yung nyo, para hindi humara, para sabihin na walang oras diyan, 'di ba? Huwag niyo silang pansinin, 'di ba? Inuutos nga ng Diyos na ganyan ang gawin eh. 'Di ba? Ayan nga ipangaral mo ang salita ng Diyos. O kung hindi salita ng Diyos, ang sasabihin niyo na naman sa akin, ang sinututukoy diyan bungo kasi yung salita ng Diyos. So yung mga sinasabi niyo niyan, saan niyo napulot 'yan? Hindi ba salita ng Diyos 'yan? Karamihan ng mga yan nagki-claim yan galing sa Diyos yung kapangyarihan nila eh. 'Di ba? Ang utos nga pagsikapan mong kahit napapanahon man o hindi, kahit hindi tamang panahon. 'Di ba? Kasi may mga nagsasabi diyan, well, hindi pa ito yung tamang panahon, 'di ba? 'Di ba? Yan ang mapapala nyo pagka nakikinig kayo basta-basta nang wala kayong guidance. Ito inuulit ko hindi ako banal. Hindi ako banal, marami rin po akong kasalanan. Pero kung i-cross-check natin ang Bible, 'di ba? Na kung saan nanggagaling ang konsepto ng Diyos at sinasabi nila na yung kapangyarihan nila ay galing sa Diyos, ito yung pagbabatayan natin. 'Di ba? Dito natin malalaman kung fake ang isang manggagamot o hindi. 'Di ba? Ngayon ang linaw-linaw sapagkat darating ang panahon na hindi sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip susundin nila ang kanilang hilig, 'di ba? Para para makonsinti yung paniniwala nila, maghahanap sila ng tagapagturo na walang tinuro kundi ang ibig lamang nilang marinig. 'Di ba? Yung mga gusto nilang marinig, yun lang ang gusto nila ituturo sa kanila. Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga kathang isip. Sa imagination. Hello, Joe Mark. 'Di ba? Sa imagination nila 'di ba, men? O ipagpatuloy natin din. Spiritual yung sinasagot ko, men, ha? Sabihin niyo na naman, atheist ako, hindi ako atheist. Pa natin lalo kung ano ang kakayahan natin at gamitin natin ito para mas mapakinabangan natin at ng mga tao sa paligid natin. At syempre, gawin lang natin ito sa nakabubuting paraan at naaayon sa kalooban ng Diyos. Ang ating diba? Sinasabi niya, Diyos, pero contradicting yung sinasabi niya sa sinasabi ng Diyos. Ayon daw sa kalooban ng Diyos, so sa makatwid, yung kalooban ng Diyos yung ginagawa niya. Which is nandito sa binasa natin sa 2 Timoteo 4:4, 'di ba? Kung paano mo ipangaral yung salita ng Diyos, pagsikapan mo daw eh. Pero ang sabi nitong spiritual na tao na to, sabi daw, wag daw pansinin eh. Pag may mga detractors eh. Paano pa naging sa Diyos yan? Contradicting ba o hindi? 'Di ba? Una na kulang sa pag-aaral sa katotohanang espiritual ay nagdulot ng pagpangalan nito sa mga espiritual na pangyayari bilang mental illness o sakit sa utak. Ano sabi mo? Ano sabi mo? Nakabubuting paligid natin. At syempre, gawin lang natin ito sa nakabubuting paraan at naaayon sa kalooban ng Diyos. Yung binasa ko ba kanina yon, nasa kalooban ba ng Diyos yun o hindi? Itong binasa ko na to. Kalooban ba ng Diyos to? Kalooban niya ng Diyos, di ba? Bakit nagpapaiwas ka? Pinapa-ignore mo yung mga nagtatanong? Ting materialistikong lipunan na kulang sa pag-aaral sa katotohanang espiritual ay nagdulot ng... Paano mo nasabing kulang sa katotohanan sa pag-aaral sa spiritual? Ano yung pamantayan mo? 'Di ba? Doon sa unang banat mo pa nga lang mali-mali na eh. Ayon sa spiritual na source eh. 'Di ba? Tapos sasabihin mo, kami pa yung mga kulang sa kaalaman sa spiritual? Ang pagpangalan nito sa mga espiritual na pangyayari bilang mental illness
o sakit sa utak dahil sa kakulangan sa katotohanan sa espiritual na pananaw. Magbabahagi po ako. Kaya nga dapat kay masuri ka eh. 'Di ba? Masuri ka dapat eh. O basahin uli natin para malaman natin na utos ba ng Bible 'yon na kailangan masuri ka? O hanap uli tayo ng talata. Ayon dito sa talata. Nagiging pastor na ako Sa unang Juan 4, mga kababayan ko, ito yung utos ng Diyos. Ito pa sinasabi sa talata. 'Di ba? Mga minamahal, huwag niyong paniwalaan ang bawat espiritu. Sa halip, subukin muna niyo ang mga espiritu kung sila ay mula sa Diyos, sapagkat maraming bulaang propeta ang naririto sa sanlibutan. Anong sabi? 'Di ba? Anong sabi? Suriin eh. Bakit ayaw mo magpatanong? 'Di ba? Bakit sinasabihan mo wag pansinin yung mga magtatanong? Utos ng Diyos 'yun eh. At sinabi mo kanina, 'di ba? Mamuhay ng ayon sa kagustuhan ng Diyos ka mo, 'di ba? Sinong Diyos ba yung tinutukoy mo? Si Satanas ba 'yan? Kasi alam ko yung Diyos na tinutukoy sa Bible, nagpapasuri 'yun eh. 'Di ba? Ayan ang sinabi Ikaw naman, pagpatuloy natin. Magbabahagi po ako rito ng mga ilang kondisyon na inaaral ng mga psychologist at psychiatrist, pero ibabahagi ko po ito sa isang spiritual na pananaw. Ang mga psychologist ay nagsasabi na may schizophrenia or kahalintulad na sakit sa utak ang mga tao kapag nakakarinig sila ng mga boses. Yes! Hallucinations ang tawag doon. Ng mga bagay na wala naman talaga doon. Halimbawa, mga multo. Sa spiritual na pananaw, no, hindi not necessarily multo. Pero syempre halimbawa niya lang pala 'yon. Okay lang. Dalawa kasi ang uri ng ng ganyan eh. May tinatawag na illusion at hallucination. Anong difference ng dalawa? Ang hallucinations, mga bagay 'yon na walang sensory input. Yung out of nowhere, 'di ba? Nakatingin ka diyan, bigla kami nakitang ahas. Na wala naman. 'Di ba? Ang illusion, 'di ba? Meron ka kaya lang natitrick yung mind mo. May nakita ka lubid diyan, 'di ba? Akala mo ahas, 'yun ang illusion. 'Yun ang difference ng hallucination tsaka delusion. 'Di ba, men? May pag-aaral lahat diyan. 'Di ba? I mean, hindi naman sasabihin ng hindi naman nag-aaral eh. Hindi katulad naman ng tinan mo yung mga sinasabi nga dito ni Sir, puro hugot sa hangin eh. Kita ng mga bagay na wala naman talaga doon. Halimbawa, mga multo. Sa spiritual na pananaw ay mayroon lang mga gusto makipag-usap sa tao na pinapakitaan ng mga multo or nakakarinig ng mga boses. Kadalasan ang mga naririnig na boses o nagpapakita ng mga multo ay mga namatay na tao na may kaugnayan sa tao na pinapakitaan upang humingi ng tulong sa tao na pinapakitaan o pinaparinigan nila para makatawid na sila sa kabilang buhay ng matiwasay. Sa isa pang banda, mayroon ding mga kaso ng multiple personality disorder o ang isang tao ay maraming personalidad. Sa spiritual na pananaw ay sinasapian ang tao ng iba't iba. So, ito, anong nangyayari? Tinuturuan ni Kuya na pumasok sa fantasy yung yung mga tao. Parang i-prioritize nyo muna. Let's say, halimbawa, may nakikita ka ng baliw dyan, i-prioritize nyo munang maniwala na, or actually parang ang dating sa akin, sinasabi niya, yun yung spiritual spiritual explanation dun eh, yung pag may split personality daw, maaring yun ay na-possess. 'Di ba? Paano ang tanong kasi dito, paano mo di-differentiate ngayon bilang isang spiritual na tao? Kasi alam naman natin, nag-i-exist talaga yung mga baliw. 'Di ba? Nag-i-exist talaga yung mga baliw at may scientific studies na totoo talagang may mga baliw. Ngayon, ang mahirap kasi dito, yung spiritual stuff nyo niyan, mga spiritual stuff nyo,
Wala tayong makukuhang concrete evidence dyan eh. 'Di ba? Turuan mo kami paano ma-differentiate namin kung yan ay totoong sinaniban sa hindi lang yan baliw. Kasi parang the way ka magsalita, sinasabi mo, ang interpretasyon namin diyan sa may multiple personality ay nasasaniban. 'Di ba? Come on, hindi pwedeng ganon. Dapat may namin kasi nag-i-exist talaga ang baliw. Tingnan mo, the way siya mag-explain, ha? Tingnan mo. Sa isa pang banda, mayroon ding mga kaso ng multiple personality disorder o ang isang tao ay maraming personalidad. Sa spiritual na pananaw ay sinasapian ang tao ng iba't ibang espiritu. Diba, men? Parang inaano niya agad eh. Ina-explain niya parang sa mundo na ito ni Kuya, hindi nag-i-exist yung mga baliw. Diba? Parang hindi binigyan niya kagad ng explanation na pag ang baliw, halimbawa may multiple personality disorder, ay sinasapian lang daw yon. Napaka-dumb nito, dangerous to me eh. Diba? Insult to do sa mga professionals eh. Kaya nga, iba't iba rin ang ugali na ipinapakita ng tao na ito. Dahil sa kakulangan, sa kaalamang espiritual ay... Hindi, ang ganito kasi na-offend kasi ako pagka ganyan ang sinasabi. Parang kulang ka lang sa... So, yung mga nag-aral ng mga 10 taon bilang doktor, diba? Yung may mga diploma, may mga lisensya, kulang sa kaalaman yun. Pag na-diagnose nila ang isang tao na ayon sa data na nakukuha nila, kulang sa kaalaman yon. Masyado naman to. Bakit yung kaalaman mo, paano namin mabe-verify yan? Kung yan ay totoong ibinigay ng Diyos yan sa'yo? Diba? Kung totoong gift yan sa'yo. Kung tutuusin nga, sabi ng Bible, yung mga katulad mong gumagamit sa Diyos nga, pag-ingatan namin eh. Basa uli. Tama, puro spiritual na sinasagot ko dito eh. Mateo 24:24. Basa. Anong sinasabi sa Mateo 24:24? Dali lang bagal ng Google ko eh. Diba? Anong sinasabi sa mga katulad mo na na ganyan na mga taong hindi sinusunod yung nasusulat. Malinaw naman kanina, di ba? Hindi niya sinusunod yung nasusulat. Bigyan ko muna kayo ng example. Katulad nito, ano ba sinabi niya kanina? May siya ng third eye. Tapos may vision siya sa future. Yun ang sinabi niya kanina eh. Ano ba sinasabi ng Diyos diyan? Ayon sa Levitico 19:31. Ayan huwag kayong sasangguni sa mga kumakausap sa mga espiritu ng mga namatay. O di ba? O sa mga manghuhula, kayo'y itinuturing na marumi kapag sumangguni kayo sa kanila. O yun na sinasabi, O anong sabi ng mga tao sa mga katulad mo? O ayon dito sa Mateo 24:24, 'di ba? Sapagkat may lilitaw na mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta, magpapakita sila ng mga kamanghamanghang himala at mga kababalagan upang iligaw kung maaari maging ang mga hinirang ng Diyos. 'Di ba? Baka nga mami, instrument ka pa ng demonyo para iligaw kami. Kasi nga lahat ng mga sinasabi mo, chine-check ko lahat. Bawal sa Bible eh. 'Di ba? Come on. 'Di ba? Sa natin nahugot, saan niya nahugot yung mga sinasabi niya na 'yan? May sinasite ba siyang third party source? Dito papasok yung yung self-serving na evidence na ginagawa niya, puro galing lang sa kanya yung sinasabi niya eh. Samantalang ako sa inyo, pag nagsasalita ako sa inyo, 'di ba? Effort ako na na magbigay ng basihan. Mukha ba akong gigil na gigil? Sabihan lang ang mga tao na ito na baliw or may sira sa utak, pero may mga solusyon naman dyan na hindi natin kailangan nga sabihin o hindi nga natin kailangan ituring na sira talaga ang utak ng tao. Meron lang talaga siyang
mga karanasan na hindi niya maunawaan at hindi... Sino mag-identify nun? Ikaw? Na walang license? Sa pagsusuri ng ganyan? O yung mga legitimate na psychiatrist? Sino magsusuri? Kasi para sa akin, men, although na hindi ko naman sinasabi na fake lahat ng mga ganyan, para sa akin, para makasigurado muna tayo, step by step muna. Doon muna tayo sa may explain ng science. Ipasuri mo muna. Kung wala silang findings, yung talagang gulong-gulo na yung doktor, na ano ba nangyayari dito, wala siyang explanation, saka tayo pupunta sa mga taong katulad nito. Kaya lang, pagpunta natin sa mga taong katulad nito, ano ba? Paano natin malalaman kung yan ay talagang sa Diyos lang yan o yan ay sa demonyo? 'Di ba? Magbabasa tayo ng mga batayan. 'Di ba? Ano ba yung mga batayan na yan? Katulad nito, Deuteronomio 18:10. Ang sabi, huwag makakatagpo sa inyong ng sino mang nagsusunog sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae bilang isang handog, mga manghuhula o manggagaway o engkantador o mangkukulam, 'di ba? So X na agad pagka engkantador ka. Ano ba yung mga engkantador na yan? English nga natin tong para maintindihan natin engkantador na yan. Copy Deuteronomy 18:10. Tingnan nga natin sinasabi para maano natin yung engkantador. Deuteronomy 18:10. Ano ba sinasabi sa English niyan? Baka mas maintindihan natin sa English eh. Ang sabi sa English ng 18:10 na Deuteronomy, 'di ba? Let there not be found among you anyone who caused their person or daughter to pass through fire or practices divination or a soothsayer. 'Di ba? Ano ba yung soothsayer na 'yan? Natin identify ano bang meaning ng soothsayer na 'yan? Ay, ito pala yun, yung encantador kasi, sorcerer or who cast spells, yung may mga orasyon. Bawal din pala sa Bible yan, men eh. Yung nagko-consult sa ghost and spirits, 'di ba? Sinabi ng Bible yan, yung nagka-cast ng spells, yung mga orasyon na diyum-diyum nyo, bawal pala yan eh. Mga sanctum lucam nyo. 'Di ba, men? Nakakailan na bang tayong puntos dito? Rin maresolba kasi nga hindi natin tinatanggap o hinaharap ang katotohanang espiritual. Kung pumunta naman tayo sa mga pinakamalaking simbahan at relihiyon, kulang ang espiritual na kaalaman na pinapakalat nila dahil hindi nila tinatalakay kung paano mabuksan ang mga espiritual na kakayahan ng mga tao para sila mismo ano sinabi mo? 'Di ba? Malaking simbahan at relihiyon. Sabi mo? Hindi natin tinatanggap o hinaharap ang katotohanang espiritual. Kung pumunta naman tayo sa mga pinakamalaking dito hinaharap yung katotohanang spiritual. Kulang ang espiritual na kaalaman na pinapakalat nila. Kulang? Dahil hindi nila tinatalakay kung paano mabuksan ang mga... bawal nga kasi yun! Bawal nga! Di ba nabasa ko na sa'yo? Bawal kasi yun, sir. Yung sinasabi mo na hindi natatalakay. Di ba? Kayo naman... Bawal nga yun eh. Kaya nga hindi tinatalaka yun kasi yung mga pastor na sinasabihan mo, nababasa nila sa Bible yan. Yung ginagawa mo, bawal ng Diyos yan. Bawal, bawal, bawal. Nagigets nyo ba? Kung kayo'y nananampalataya sa Diyos, katulad ng sinasabi ng mga detractors ko na pinagbibintangan pa akong atheist, pero naniniwala naman kay Jay Costura, dapat hindi kayo naniniwala sa ganito. 'Di ba? Ayan isa pang example dito. Jeremias 29:8. Huwag kayong magpapalinlang sa inyong mga propeta at mga manghuhula, 'di ba? Huwag kayong basta-bastang maniniwala sa kanilang panaginip. Pati nga pala yung mga panaginip, yung mga nagsasabi ng panaginip na yan. Huwag kayo basta-bastang maniniwala eh.
'Di ba? Jeremias 29:8 oh. 'Di ba? Lahat ng sinasabi nito, hindi ko natatapusin, ang mahaba na yata na daldal ko men eh. Pero kung mapapanood mo to, sa unang-una pa lang na sinabi ni Kuya, ang dami ng red flag na nakikita. Tapos sasabihin niya, mabuhay tayo ng ayon sa kagustuhan ng Diyos. Puro mga kagustuhan ng Diyos yung binabasa ko, puro kontra yung ginagawa niya eh. Yung pagbubukas ng third eye ba yun? Nasa Bible ba yun? Huwag niyo akong pipiloso. Bakit kailangan nasa Bible yun? Talagang wala sa Bible yun. Sinabi niya sa kagustuhan daw ng Diyos eh. Mabuhay tayo sa kagustuhan ng Diyos eh. Bakit hindi natin pakikinggan ang Bible? Nandun yung kagustuhan ng Diyos. 'Di ba? Siya rin ang nagsabi nun. Tapos ipagmamalaki niya na na yung mga walang nalalaman daw, hindi daw bukas. 'Di ba, men? Huwag niyo akong bubullshitin dahil lahat ng sinagot ko diyan puro spiritual lahat. Huwag matigas ang ulo. Yun lang, maraming salamat, bye-bye.